Teka, full disclosure muna. Si Colonel Carabin kasi nakasama kayo dati sa Basilan among other places So, full disclosure lang. Ay, wala ka sa akin. Wala ka sa akin. Mas nauna akong kasama ko sa Basilan niya. Oo. Magkakasama kami niyan sa Sumisip. habang hinahabol niya yung mga Abu Sayyaf, no? Ako ron, Ikaw yung Abu Sayyaf. pinapanood ko sila. Si Colonel Carabin nasa long and storied history in the armed forces. Hindi ko kilala yan. And now he's delving again. He's trying to delve again into politics. Colonel, I remember, was it 2010 nung huli nagsampa si Colonel Carabin ng kanyang COC for, I think for Senate din, di ba? Tama ba? This is not your first attempt at running for public office. But Colonel, what makes you think that you will be successful this time? Well, last time kasi, Ed, no? Nung tumakbo tayo ng 2010, Yeah, 2010. we were never allowed to campaign, not even once, no? Pero sa mga surveys naman, we were considered winnable. And kung sasabihin ninyo, dahil nanahimik naman tayo, and then when we started going around the country, sa mga sorties natin, iba pala yung nakikita mo yung mga tao, nakikipagkamay ka, nayayakap ka nila, nakikipagpicture sila. So, very encouraging naman yung pag-ikot-ikot natin, no? Na kaya tayo sasabak uli. Pero more than that, nakita natin kasi na ano ba nangyayari sa ating bansa ngayon? Hindi man natin kakayanin na nanonood na lang, nakaupo tayo, nanonood na lang habang nangyayari itong mga to. Lalo't-lalo na yung ginagawa nila sa atin na talagang inaapi tayo sa West Philippine Sea. Saka si Ariel Carabin, siya yung isa sa 3 na nakakuha ng Medal of Valor na buhay. No, dahil so yung kanyang Medal of Valor, yung kanyang kabayanihan ay totoo. Hindi katulad ng mga ibang senador na lumabas sa mga pelikula, pero hanggang pelikula lang, no? Oo, yan tunay yan, no? Tunay. Nakasama ko yan sa Basilan, no? Kaya totoo yan, no? Hindi yan Ronald, budol-budol. correct ko lang kasi baka yung mga ibang Medal of Valor awardees actually 17 kami, 2 lang kami nabuhay sa Marines. Sa Sa Marines, Marines, so 2 lang kayong buhay, pero 17 yung buhay na Medal of Valor. Yes, Yan, yes. yan. Pinatay, Pero Ronald, pinatay ko na kagad yung mga iba. nananalo ng Medal of Valor sa pelikula, yun yung nananalo eh. Oo nga, Yan ang itatanong ko ngayon kay Mr. Carabin. Anong approach nyo? Kasi nakita naman natin yung mga surveys, sunod-sunod yung mga surveys on the so-called senatorial balls. Medyo masikip, no? Masikip, sir, Yung laban eh. 12 lang po yung mananalo eh. Ano ba yung gagamitin yung approach para magkaroon naman kayo ng malakas na tsansa na manalo? Nung 2010, galing tayo sa number 64 out of 65. Nung nag-file na ako, ang awareness ko at that time was in July, 19% lang. Ang tinatanong nila, bakit ka mo bigla kang naging 2 weeks before the 2010 elections, naging winnable ka? So meaning, pag nag-file ka kasi ng COC mo, yun ang tunay na mga survey na. Kasi yung ngayon, ano lang yan nung sino-survey nila, di ba? Name recall. Ang tinatanong kung ngayon ang election, sino iboboto mo? Di normal yung mga sikat, yung mga popular. So I understand ang isang pinakamalaking issue ninyo, yung pang-aapi sa atin sa West Philippine Sea, na apektado of course yung mga fishermen at siyempre national pride. Apart from that, ano pa po yung magiging mga plataforma nyo? Well, natin sa 3 bagay lang, no? BET kung tawagin nila. Yung bigas, yun yung busog na tiyan. Yung E, yung edukasyon, at saka yung T, yung teritoryo. Yung B, ito yung bigas na sabi nga natin sa nagtataas sa mga presyo ngayon ng mga bilihin, ipapanukala natin later on na maraming nakatiwangwang na mga military reservation. In fact, galing ako ng Bukidnon, ang daming lupa doon na pwede naman natin taniman, no?
yung mga military reservation na yan, pwede naman lagyan diyan ng poultry, piggery, even rancho, even taniman ba ng mga high value crops kasi nakatiwangwang lang siya, no? At kung marami tayong supply nitong mga kasi kahit yung meat na prino-process natin 80% ini-import pa rin natin. So, malaking bagay 'yon na wala naman na tayong kalaban. So, yung mga sundalo, pwede natin turuan magtanim. Gawan natin ang parang bayanihan 'yan. Lahat ng mga kampo, lagyan natin ng community support centers kung saan hihikayatin ng mga sundalo na yayain yung mga kababayan natin na magsaka, magtanim kasi sa totoo lang parang hindi na yata nauuso alam mo yung ginagawa sa atin ng mga bata tayo na clean little hands are good to see. Ito yung epekto ngayon na halos wala naman na gusto magsaka. Pero dagdag, Ngayon yung naman yung sa yung edukasyon. So matagal na natin na na gusto na lahat ng mga kabataan bigyan ng kalidad na edukasyon, lalong-lalo na yung mga panganay kasi yan yung mga tinatakbuhan ng mga kapatid, even ng mga pamilya pagka may pangangailangan sila. At yung yung teritoryo, yan, diyan kami nag-agree. Tayo siguro lahat nag-agree diyan. Nung bata, nung pa ako, mga kapitan, major, ganyan, buong ko, halos sa yung ibang mga medalyo ko sa Palawan niya nakuha. So, naging intelligence officer tayo ng Western Command, naging operations officer tayo ng Western Command, kung saan kami na yung nangangalaga, kami na yung nagpoprotekta nitong West Philippine Sea na to. Ngayon, nakikita natin na binubuli tayo, it's all about, sabi ko nga, preponderance of forces. Tatlo yung barko mo. Sila 100. So, dapat siguro, tama-tama, napirmahan na yung self-reliant defense posture, Revitalization Act na dapat, ito yung magiging blueprint natin kung paano natin gagawin yung modernization ng mga defense and security forces dyan, no? Lalo na yung Navy, Air Force, Coast Guard, even yung ating BIFAR at Maritime, no? PNP Maritime. Yung problema na yan kasi hindi naman lang naging overnight. So ang solusyon, hindi rin siya maging overnight, no? And itong SRDP na to is a very welcome development kasi dapat marunong tayong tumindig sa sarili natin. Kasi ito palagi ang nangyayari, no? Pagka nabubuli ka ng isang superpower, wala kang, you have no other recourse ba to look for a big brother. But sa akin, pananaw, dapat kaya natin tumindig sa sarili natin at hindi tayo dependent forever o dito sa mga superpowers na to. Kasi sabi ko nga, mas marami tayong pwede makuha na concessions kung kaya natin tumindig ng sarili natin. Ariel, dagdag sa tanong ni Ami, in terms of substance, track record, no, prinsipyo, kayang-kaya, sigurado ko panalo ka na kumpara doon sa karamihan sa ating mga senador. Pero yung itanong kasi ni Ami, how will you win? No, dito sa parating na 8 buwan, no, itong 3 buwan na official campaign period. Ano yung gagawin mo para magkaroon ka ng inflection point, para tumalon ka by leaps and bounds at lampasan mo yung mga ahead sa'yo sa survey, no? Anong gagawin mo? Anong strategy ang gagawin mo para yung brand mo ay magmarka, no? Magkaroon ng recall at saka magkaroon ng vote conversion. Siguro yun yung mahalaga. Inuulit ko, in terms of substance, walang laban sa'yo yung mga karamihan sa mga senador. Hindi ko na iisa-isahin yung walang laban sa'yo na baka magalit Well, Ronald, nakita naman ninyo, no? Iba na nga yung kulay ko Nangingitim na tayo. So, tiyaga lang, no? Halos every week na umiikot tayo, sabi ko nga, nakakapagkamay tayo sa mga tao. Iba rin talaga yung you go down ba sa grassroots. Iba rin yung nakikita lang nyo sa TV o yung ibang-iba yung feeling mo na umiikot ka, nakakapagkamay ka sa mga tao. Hindi pa natin siguro maramdaman ngayon kung ano yung kasi
sabi ko nga, yung survey na tunay, after nitong filing na to. So diyan natin makikita kung yung mga ginagawa natin na pag-iikot dito sa buong bansa na to, nag-gain ba siya ng traction? Pero Colonel, there are those who also say or ask na kayo po, you're already a Valor awardee, you're already declared dead. Nabuhay pa. Sa morgue. Oo. There are people who would ask, ba't hindi ka na lang magpahinga? leave the fighting to the younger generation, or those who have not done enough. I mean, there are those who say that. And how many people can you say that to? Alam mo, Ed, maaring sinasabi nila ganyan Pero at my age, at 68, would you believe I can still do 300 non-stop push-up? So, ibig sabihin, there's so much energy left, no? Saan ko gagamitin ito? When I got out of the service, I don't own any house, I cannot even buy a brand new car. Now that I am, sabihin na natin, hindi pa naman tayo totally financially stable, no? Pero hindi naman tayo greedy. Ang tingin ko, binigyan ako ng panibagong buhay ng ating Panginoon kasi gusto lang niya iayos yung pamilya ko. Ngayon, hopefully this year, all of them will be professionals. So handang-handa tayo na bumalik uli, magserbisyo kasi ang tingin ko baka yan yung sinasabi nila na may mission ka pa, bakit ka binuhay o ano. So wala naman sa edad yung pagsiservisyo. Nakita mo yung mga kandidato na iba, more than may 75, may 80 years old na nga tayo 68 pa lang. Kung hamunin ko sila ng takbuhan, kayang-kaya. At isa pa, sabi ko nga sa yung mabalik tayo doon sa namatay, kamo, ilang ulit na muntik mamatay. Yung ibang mga politiko nga, sinasabi nila, handang-handa raw sila mamatay para sa bayan. Palagay ba nyo kung nagkaroon ng gera, granting lang, na nilusob tayo ng China, kaya ba nila magpakamatay talaga para lang protektahan ang taong bayan? I doubt, no? Baka naglayasan na dyan. Yung iba nga dyan na nakikita ko, dati-dati, pro-China sila, ngayon anti-China na sila. Mr. Kerubin, of course, we all know na sinusuportahan kayo ni Benjamin Magalong. Will he be campaigning for you? Kasi si Mayor Magalong, malakas ang name recall na niya ngayon at nakilala siya. Even during the COVID, of course, malakas yung nagre-resonate yung message niya about corruption. Will he be campaigning for you? Yes, ang sabi nga niya, nung tinext ko siya, nasabi ko, Benji, thank you very much. No, I was really so touched na bumaba ka ba para samahan ako. Ang sabi niya, sir, ako magpasalamat sa iyo kasi finally nag-decide ka na tumakbo and ang iyong sinusulong na advocacy mo is good governance and yung anti-corruption na sinasabi natin Diba nakulong tayong dalawa fighting corruption, anti-corruption tayo So totoo talaga 'yon, no? Na ang sabi niya sa akin, I'll go all out for you. Ariel, dito sa mga political alignment, realignment, administrasyon, Duterte opposition, Pinklawan opposition, no? Saan mo inahana yung sarili mo? No, dito sa mga kahit pinakamalapit, saan ka pinakamalapit? Halimbawa, ang nasyonalista kasi na miyembro ka ay nasa administration, di ba? Pero si Aimee na nasyonalista, parang independent daw. Parang independent. Parang independent Sara. Ganito yan, no? Independent Ronald, Sara. Ikaw, Ariel. Binaback-upan tayo ng Nationalista Party, pero tatakbo tayo na independent sa mga political slates. Kasi yung mga pumirma sa manifesto sa akin nung July 8, no? May almost 2,000 na signatures. Yung mga pumirma ron na politiko, iba-iba yung kanilang mga partido. Ang sabi nga nila, Ariel, this is now unity beyond politics, no? And yung ibang mga senior officers, ang sabi naman nila, Ariel, we stand united with you to fight corruption, no? Uplift the living conditions of the poor and protect our sovereignty. So, sa akin nga sabi ko, hindi man tayo duwag na pagkahinamon ng ganyan aatras ka, di ba? Kakilala mo naman tayo, Ed, at saka Ronald, no? Sino yung Ariel Kerubin?
Wag mo lang Mr. kami Kerbin, hahabulin hindi sa ba kayo push-up. nag-aalala? There are several PMAers na tumatakbo. Apart from you, si Gringo, si Delphine Lorenzana, si Ping Lacson, of course, si Bato de la Rosa. Di ba, won't you be eating into each other's constituencies? Actually, hindi rin. Kasi nga, okay nga kung lahat yan manalo eh. Para at least mabago naman yung nasa Senado, no? Pero ano yan, no? Sa akin, hindi tayo nababahala, hindi naman kasi sabi ko nga, ang magboboto naman sa atin, ang magde-decide naman na boboto yung mga botante natin na siyempre titignan naman nila yung naging track record, ano ba yung nagawa, ano ba yung naiambag. Tayo, sabi ko nga, buong buhay natin I have dedicated it for love of God, country and people. Pag sinabi mo, anong track record mo? Namatay na tayo. Ilang ulit na muntik mamatay at ang namamatay mga katabi. Ang tanong, yung bang mga tumatakbo na iba, ganun din kaya yung naging track record nila? Okay. Pumatay. Ano ba? Salamat. Okay, maraming salamat. Hindi, sabi ko, hindi namatay, pumatay. Sir, Salamat. maraming salamat sa inyo at good luck sa inyong pagtakbo at wag nyo kami hahamunin sa push-up. Thank you. Maraming salamat sa inyo dahil nabigyan ninyo ako ng ganitong opportunity, no? Lalo-lalo na dito. Si Ed, marami tayong mga pinagsamahan, ganun din si Ronald. Si Ma'am Ami, ngayon ko lang din na ang ganda pala ni Ayan Ma'am. lang. Siguro sa personal mas lalo na. Politiko. Mas maganda yan kagabi. Mas maganda yan kahapon. Thank you. Good luck. Sige. Sir. Maraming salamat, sir. Sige. Good luck po.